Okay. Sige po, at tayo po ay, ang oras ay 10:35. At tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon nga po ay panibagong buwan ng Abril. At sa buwan pong ito, ang atin pong tema ay tungkol po sa ugali, or ethics, Yan po yung ating tema. At atin pong pagsisikapan ang pag-aaral po tungkol dito sa iba't ibang bahagi. At na may kaugnayan nga po dito sa sinasabi po nating ugali or asal. At ako po naman naniniwala na tayo ay magsisikap na matuto sa bagay na ito at maipakita natin ito sa ating buhay. So mahalaga ho bagayang paksangayan. Okay, mahalaga po yung ugali. Okay? Alam po niyo itong salitang ito na salitang ethics, yan po yung ating tema ngayon, or nilagyan po natin ng Tagalog nating asal or ugali, ay yan po'y meron po yang sa akin pong librong ginagamit, meron po yang ilang sangay na meron pong binabanggit na descriptive ethics. Descriptive ethics na ito po ay tumutukoy sa customs and morals of various culture of earlier times and today. Tumutukoy po yan sa kostumbre, moral, at iba't ibang bahagi ng kultura ng unang panahon at maging ngayon. Yan po ang descriptive. Ang isa po naman ay yun pong sinasabing normative ethics, na ang binabanggit po naman dito ay yun pong standard or guidelines. Okay? Na kung saan po ay ito'y sinasabing dapat nating maunawaan. Na kung saan po ang ating standard bilang mga anak ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi rito about normative ethics. Meron po namang special ethics. Okay? Ang specialization po nito ay binabanggit po sa bahagi ng medical, okay? Sexual, okay? Economic and political na bahagi. So may kanya-kanya po silang handling sa bahaging ito sa kanilang mga ginagawa. Kung ikaw ay isang doktora, ano ang tamang etiketa? Okay, kung ikaw ay isang politiko, ano ang tamang etiketa na dapat mong ginagawa? At sabi nga po din dito, maging sa ekonomiya at pangkaugnayan sa sexual. At meron din po naman tinatawag na meta-ethics. Okay? Ito po ay philosophical or critical or formal ethics. So ito po yung aking itinuro sa Bible School at akin po namang isinishare sa atin, sa inyo, upang makita po natin. Meron po isang istorya na kung sabi nga baga, ay nasa ethics ba yun? Merong isang matanda na sabi niya, sawa na sa buhay at gusto na niyang mamatay. Sabi, at nakiusap siya sa isang bata, sa isang dalagita, ako nga kay sawa na akong mabuhay at dalhin mo ako sa bundok, ako'y itulak mo sa bangin at nang ako ay mamatay na. Yan ang kanyang sabi. Ang tanong, yun ba'y nasa tamang etiketa? No? At yan po'y pinag-uusapan kung tama baga o hindi. Okay? So, doon sa kabilang side ay murder yan. Sabi nung isa, pag itinulak mo yung matanda, murder yan. Sala yan.
Ngayon, sabi naman, ay hinahiling yung matanda, sala na siya'y sawa na Ay hindi mo ipinakikita naman ang iyong pag-ibig sa kanya. Ay gusto na niyang siya'y mamatay. No? Kaya nagtatalo ang mundo. Okay? Kaya po, tayong nasa mundong ito ay napakaraming mga natututunan kung ano-ano. Okay, ngayon, sa atin pong pag-uunawa, ang kahulugan po ng salitang ethics or ugali, tinignan ko po sa Greek word, na ang Greek word po ay ethos, which means character, customs, habit, or disposition, which has to do with moral principles or good character, right conduct, and virtue that governs individual or group. Yan po yung kahulugan ipinakita rito. Nangangahulugan daw po ng asal, kostumbre, ugali, disposisyon na may kaugnayan sa moral, prinsipyo ng mabuting karakter, right conduct, tamang asal, kaayusan na gumugobyerno sa individual o grupo. Okay? So, yan po yung ibinigay po do sa aking binasang kahulugan ng ethos. At sa madaling salita, maganda po ang hangarin nito. Kaya nga po, kung ang bawat isa ay kikilos at gaganap ng ayon sa kahulugan nito, ay magiging maganda ang magiging bunga nito sa kanya. Kung siya ay kikilos ng tamang asal. So ngayon pong umaga, ang atin pong talata na babasahin, ay nais ko pong buksan natin ang John chapter 4, verses 19 to verse 24. At tayo po sa pagbasa natin, ay tayo po itumayo. Juan Kabanatang 4, talatang 19 hanggang 24. 19 hanggang 24. Meron po ritong istorya ang Panginoon na nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana. Ganito po ang mababasa natin pagdating po sa 19 to verse 24. At sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudiyo. Datapuat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, salamat po sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang atin pong tema ngayong umaga ay tamang asal ng mga anak ng Diyos sa pagsamba. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo, sa inyo nga pong dakilang ginawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, binuksan mo ang aming unawa sa pagitan ng banal na Espiritu at sa pakikinig ng iyong salita. At aming Panginoon, ngayong pong umaga kami po ay mag-aaral ng isang mahalagang pag-aaral. At nawa nga po kami po iyong sasamahan at tutulungan
upang sa ganon ay makinabang kami at makita po namin ang aming bahagi sa mga katotohanan ito. Umaasa nga po kami sa patnubay at gabay ng iyong Santong Espiritu. At amang lahat ng ito'y dalangin po sa iyo, hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. So katulad po ng ating nabanggit na, ang ating pong paksa ay ang tamang asal ng mga anak ng Diyos sa pagsamba. At salamat po sa atin pong talata na atin pong nabasa, na kung saan nga po ay mayroon ditong usap na nagaganap sa pagitan po ng Panginoong Hesus at ng babaeng Samaritana. Na dito nga po sa ating binasang talata ay masabi po natin na napakahalaga po na atin pong napapag-usapan o mapapag-usapan ang bahaging pinapaksa o papaksain ng ating buwang ito sa pag-aaral. Nandito nga po ang Panginoong Hesus na nakikipagsalitaan sa babae doon sa bundok. At sabi niya sa verse 21, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama." And then pagdating po sa verses 23, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa inyo. At sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa talatang ito ay makikita po natin na mayroon pong pag-uusap ang atin pong Panginoong Hesus at ang babae. At dito po ay atin din pong tinitingnan ang way ng pagsasalita ng ating Panginoon. At ito pong kanyang sinasalitang ito ay ako po'y naniniwala na ito po ay isinulat sa banal na kasulatan, hindi lamang para malaman natin ang istorya, kundi para din tayo po ay turuan ng isang katotohanan ng tungkol sa pagsamba. So sa akin pong pagbubulay, ay ito po'y nagpapahayag ng ukol sa pagkakaroon ng tamang asal sa pagsamba sa Diyos. Nung kanyang kinausap ang babae, sabi ko nga po ay hindi lamang sa kaniya kundi sa atin din po naman, na ito pong way ng kanyang pakikipagsalitaan sa babae ay upang ipaunawa, hindi lamang sa kanya kundi sa atin din po naman ng sinasabing pagpapakita ng tamang asal. Yan po yung aking nabulay dito. Sinulat, ang lahat ng kasulatan ay nasulat sa ikatututo natin. At dito po ay pinakikita ng Panginoon sa babaeng ito at maging sa atin sa panahong ito. Yun nga pong sinasabi po nating pagkakaroon ng tamang asal sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Napakalinaw po. Sabi ng ating talata, kinakailangan ang sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po yung ipinapahayag ng ating Panginoon, na hindi po lamang sa babae niya ito sinasabi, kundi sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay nagsasabing tayo ay sumasamba, kung kaharap natin ang ating Panginoon, yun din ang sasabihin ng Panginoon sa atin, na tayo ay dapat sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, sana po'y nakikita natin ang bahaging ito.
na tayo rin po ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Madiin po yang ipinauunawa ng Panginoon sa babae. At gayon din po naman kung atin pong dadamahin na sinasabi po natin sa ngayon na ito ay para sa atin din, ay gayon din po ang makikita natin. Na ito ay hindi binabanggit ng Panginoon sa light manner, kundi sa isang manner, sa isang asal na may diin. Mga kapatid, yan po ba pag binasa ninyo, simple lang ba ang pagsasalita ng ating Panginoon? So sana po mga kapatid, ay hindi po ganun natin nakikita. Ay simple lang yan. Yung gawain ng pagsambay, ano lang yan? Pupunta ka lang sa church. No? Ganun lang yon. Basta makarating ka roon. Pero dito po, ay idinidiin po ng ating Panginoong Hesus. Na sabi po, ay yung mga sumasamba sa Ama ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang sabi po ng ating talata ay, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, yan po ba inyong nabigyan na ng pansin? Ha? Nabigyan na ho ba natin ito ng pansin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos? Okay? Ang sabi ng Panginoon sa babae, yan ang hinahanap ng Ama. Do you think yan ay hindi hinahanap sa atin? Well, I hope, sana po'y ating nauunawa ang bahaging ito. Kaya nga po, binibigyan po natin ito ng diin. Okay? Binibigyan natin ito ng pagdidiin sa bawat isa. Na hindi natin ito tatratuhin ng ganun-ganun lang. Kaya nga po pag itinanong natin, paano ba ginagawa ko ang bahaging ito? So katulad po ng ating binanggit na sa simula, yung salitang asal nga po, na kinuha natin ang meaning ng ethos, ay mayroon sinasabing character, custom, habit, disposition, na ito'y may kaugnayan sa moral, prinsipyong mabuti at tama. So, ito man ay individual o ito man ay grupo, ay dapat na ipapakita ang magandang asal. At yan po ay ang ating Panginoon ang nagsasabi sa babae. At ang Panginoon din po ang nagsasabi sa ating lahat sa mga pagkakataong ito. Mga kapatid. So, kumusta po tayo? Mga kapatid, ngayong pumbuwang ito, ang ating nga pong tema ay tungkol sa ethics. At salamat po na mayroon ganito tayong pagbibigay ng panahon na makapag-aral. At ang sabi ko nga po sa inyo, yung salitang ethics ay hindi basta isang bagay na madali lang. Madali nating sabihin, pero dapat po ay yung ma-develop ang ating sarili. Ayon sa kahulugan nito, tamang isip, tamang prinsipyo. Okay? Na ang sabi po, hindi naman kung sino-sino lang ang ating kinakatagpo rito, ang ating kinakausap dito at ang ipinapahayag sa atin ng salita ay hindi kung sinong tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid, sa ating mga young people, okay, sa ating mga ama, sa ating mga ina, sa ating mga young pillars, o sa ating lahat na naririto, mayroon pong malinaw na ipinakikita rito. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi. At nawa nga po ay makita natin ito ng mabuti. Alam nyo, pagka tayo ay gumagala, pumupunta sa iba't ibang lugar, so tinitingnan po natin yung mga tao, sasabihin natin, bakit kayong tao ay gayon? No? Bakit kayong mga tao ay gayon? Bakit ka doon sa lugar na ay gayon?
Eh, ang tanong, ikaw ga? Paano? So, dapat po na nakikita natin itong bahaging ito. As a person, ay dapat nating inuunawa ang binabanggit ng ating Panginoon. Amen po? Dapat ating inuunawang mabuti, isinasa puso. Okay? Hindi po si Pastor Hernandez ang may sabi nito, ang ating Panginoon. At dinadala po tayo sa isang mataas na pagpapahalaga sa sinasabing pagsamba. Okay? Yan po yung ating nais may paunawa sa atin. Hindi basta-basta po yung paksang ito. Ito po'y importante, mahalaga sa bawat isa sa atin. Hindi po ang pinag-uusapan dito'y pang tao lang, kundi pang sa Diyos, sa Diyos ang sabi nga po. O kaya nga po ito'y napakahalaga na maitanim natin sa ating diwa. No? Na ang Panginoong Hesus nung makipag-usap sa babae, ay idiniin niya ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisamba. Tayo ba'y nasamba? Ay ano sabi? Dapat tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kumusta po ang ating espiritu? Ngayong umaga, yan po ang tanong, kayo po ang makakasagot niyan, kayo ang nakakaalam kung anong espiritu meron tayo ngayong taglay. At sinasabing sa katotohanan, totoo nga po baga? Yun ang tanong sa atin. Okay? So, madiin po yan. And I hope hindi po natin ito itatratong isang madali lang bagay. No? Kung sa ating mga personal na buhay, sa ginagawa natin sa araw-araw, meron tayong sinasabi ng binibiro lamang, hindi tayo seryoso. Mga kapatid, dito po sa ating binasang talata, hindi po ganun ang pagbibigay ng diin dito. Kaya po, Lord, ako po'y anak mo, ako po'y nananampalataya sa iyo, ako po'y sumasamba sa iyo. Ano bagang buhay meron ako? Anong asal meron ako? Anong pagkatao meron ako? At lalo higit sa lahat ay may sa kaugnayan natin sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, sana po sa ating pagbibigay panahon sa pag-aaral na ito ay tayo nga po'y napapaalalahanan ng maayos. Nandyan pa ho ba kayo? Yan po ang sabi ni Brother Joven. No. So sana nga po ay ito po'y ating nabibigyan ng atensyon. Pangalawa po, na bahagi, ang ipinakikita lang po natin dito ay ang katotohanan ng pag-uukol sa pagkakaroon ng tamang asal sa pagsamba sa Diyos. Okay, pangalawa po, ang lugar kung saan ay dapat maipakita ang pagkakaroon ng tamang asal sa pagsamba sa Diyos. Binigyan natin ng lugar. Saan ba naman dapat natin itong ipakita? Well, ako po'y naniniwala na ang sabi po dito sa ating talata, meron po ritong binanggit No? Sabi po doon sa verse 21, no? 20:21, ang sabi po rito, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito na sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. At ang sabi rin ng Panginoon at sinabi ng Panginoong Hesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Ngayon, meron tinutukoy ditong lugar. Ayon sa pagkaalam ng babae,
ay doon lamang sa Jerusalem. Ngayon, sa atin namang mga mananampalataya sa panahong ito, ay atin na pong binibigyan ng pansin na isa sa mga lugar na kung saan po ay dapat nating maipakita ang ating pagsamba tamang asal ay sa tahanan ng Diyos. Amen? Oo. Okay, kung binabanggit po yung Jerusalem, ang atin po namang binabanggit ay ang tahanan ng Diyos. Na maipakita po natin yung sinasabing tamang asal. Okay? Ibig sabihin ating mamahalagahin. Sapagkat kung yung kahulugan ng ethics ay may kaugnayan sa ating moral and behavior, right principle, embracing the right principles, then bibigyan natin ng pagpapahalaga ang gawain ito at sa tahanan ng atin pong Panginoong Diyos. Yan po'y dapat makita natin ng malalim. Diyos ito sa Panginoon ito Pagkatapos ang ating treatment ay ganun-ganun lang. No? Na ang ating pagtingin sa lugar ng Panginoon ay ganun-ganun lang, kaya po hindi natin naiingatan ang ating sarili. So ano ho ba ang pagpapahayag doon sa 1 Timothy chapter 3, verse 16? Alam na po nating talatang ito sa marami, pero tingnan po natin ang sabi rito sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, tungkol po sa iglesia. Tama ba yung aking binasa? Yung binabanggit, ay nagkamali po yung aking talata. Sabi kung ano yung dapat nating ugaliin sa bahay ng Panginoon. So, naririyan po yun. Okay? Nasaan yan? Meron po yung talata diyan. Sabi po diyan kung ano yung dapat nating ugaliin sa bahay ng Panginoon. 3:15. Yon, 16 ang nasabi ko. Bakit ba garing kamay na arisala, nasa taas lang. Ngunit kung ako'y magluwat, thank you, kapatid, ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan po yung sabi rito. Ano daw po yung ating dapat uugaliin sa bahay ng Diyos? Okay? So ano bang tamang ugali? Tayo ba dito'y pupunta na sabi nga'y very light, biru-biru lang? I hope na intindihan natin na ito'y seryosong bagay na bahagi ng asal. Tama? Kaya nga po, tayo nag-aaral ng tungkol dito para lumalim tayo sa ating kamalayan. Ako'y anak na ng Diyos, ako'y Kristiyano, ako'y sumisimba. Okay? Ako'y mayroong banal na espiritu sa aking buhay, ako'y ligtas. Pero, kumusta yung asal ko? Paano ko tinatrato ang iglesia ng Panginoon?
So alam po ninyo, marami po ako maaaring sabihin dito. Pero kayo na ang mag-isip ng marami pa. Bilang ikaw ay iniligtas ng Diyos, at bilang ikaw ay hinihintay ng Panginoong Diyos, ano ang gagawin mo sa church? Anong gagawin mong trato sa iyong pagsamba sa tahanan ng Panginoon? Mga kapatid. So I hope ito po'y ating nadarama, ating nakikita. Ang iglesia ng Panginoon ay hindi isang bagay na napakasimple lang sa ating buhay. Ito ay dapat nating nakikita sa pinakamataas na antas ng ating spiritual na buhay. Halimbawa, sabihin na natin, hindi na lang ako sisimba. Saka na lang, dito na lang ako. Pag itinanong mo yung sinasabi ng Panginoon sa iyong ginagawang asal, papasa kaya? At yun po yung sinasabi nating ethics. Yun yung asal na sinasabi rito. Yung mga hinihingi ng Diyos sa atin, paano natin tinatrato? So mga kapatid, sana po ay nakikita natin ang bahaging ito. So sa tahanan po ng Diyos, ay dapat nating maipakita ang mataas na pagsamba sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating kinakatagpo at sinasamba ay Diyos sa dakong ito. Kaya nga po sa Psalms 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Okay, yan po ang sabi. Ang sabi rito, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Hindi po ganun-ganun lang, malalim po yung pangungusap na yan. Sabi niya rito, aking hahanapin, ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon. Mayroon siyang ganong attitude, mayroon siyang ganong espiritu. Hindi po simple yan. Okay? So sana po'y nakikita natin ang bahagi ito. 26 verse 8 ng Psalms. Halos ganyanin din po yung sinasabi. Katabi lang po, Psalms 26 verse 8. So, ano po ang sabi ng talatang yan? Yan. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Yan po ang sabi, no? Na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. So, okay? So, sana po'y nakikita natin yan. Now, Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Mahal po ba natin ang church? Mayroon ba ko yung appetite talagang pumunta sa bahay ng Panginoon? Sana'y atin pong dinadama yun. So kaya tayo nag-aaral nito, kung hindi pa ay makita natin sa ating sarili, kulang pala ako, mali pala ako, ang asal ko pala hindi ayos. Yun po yung ating ibig sabihin dito. Hindi pala tugma doon sa kagustuhan ng Panginoon. Dapat seryoso tayo rito. Hindi naman ang ibig sabihin, palagi nang ikay nakasimangot. Kundi ang puso mo'y talagang ayos. Amen? Mahirap naman pagka ikay palagi na nakasimangot. Pakakatingin sa ikay galit. No? Pero yung puso natin,
Dapat maganda ang kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Alam natin kung sino ang Diyos na ito. Kanya ang lahat. Kanya ang langit at lupa. Siya ang sinasamba ng mga anghel. Okay? Siya yung Diyos na pagsusulitan ng bawat isa sa atin sa huling araw. Itong Diyos na ito. Kung tayo merong kinatatakutan sa mundong ito, no match siya sa ating Panginoon. Okay? Kaya po mga kapatid, napakahalaga po. No? So kaya nga po, doon po sa John chapter 2, verses 13 to 16. Inyong naalaala ang istorya ron? Nung ang Panginoon ay pumunta sa Jerusalem, doon sa templo, anong nakita niya? Mga yung nagbi-business. No? Baka hindi pa nyo nababasa. Tingnan natin. John chapter 2, verses 13 to 16. May Bible ho ba kayo? Inyong tingnan diyan. So, ang sabi po ng 13 to 16, at malapit na ang Pasko ng mga Hudiyo at umahon si Jesus sa Jerusalem at nasumpungan niya sa templo, yaong nangagbibili ng mga baka at ng mga tupa at mga kalapate at mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. Sino raw pong nasumpungan doon? Mga businessman. Mamimili ng baka, ng kalapate at kung ano-ano pa. Ayan. So, sabi po rito, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid at itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginto ang kanilang mga dulang. At sa nga nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito upang huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Yan po ang ating Panginoon. Yan po ba'y nabasa na ninyo? Baan church po? Hindi basta lugar. Kaya po atin itong pinag-uusapan sapagkat ito'y mahalaga. Ano nakita natin dito? Ang church ho ba'y lugar ng business para magdala tayo dito ng kung ano-ano? Sana'y nakikita nyo ang bahaging ito. Yan po'y sagrado sa ating Panginoon. Amen? Kung hindi po ninyo napapansin ito, pinapansin po natin ngayon. Ito po ay mahalagang bagay. Amen? So yan po ang ipinakikita, lugar kung saan ay dapat maipakita ang pagkakaroon ng tamang asal sa pagsamba. Ang sabi po natin, unang-una ay sa tahanan po ng ating Panginoong Diyos. Nasa pagsambang ito, ayon sa sinasabi ng ating talata, ay sasambahin natin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. At ito nga po ipinagdidiinan ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. Hindi lamang po doon sa babae, kundi sa atin pong lahat. Okay? So sana po sa oras ng ating pagsamba, nakatutok tayo. Hindi yung kalabitan ng kalabitan at pinag-uusapan na yung kung ano-ano. Mga kapatid, nasamba nga ay sige ang kalbit doon sa katabi at kung ano ang pinag-uusapan. Nakakatama ga tayo? Nakakatama? Ito po yung ating ipinapaalaala lamang. Ito po yung sabi ng Diyos. Tayo po'y nasamba ay ang Diyos dapat ang ating pinag-uusapan.
Pero kung ang pag-uusapan nyo riyan ay kung ano-ano, bahala na kayong maglagay ng kung ano-ano. Baka kayo magalit pa sa akin. No? Yung gay ka, ang ganda ba gay ka? Ano? Yung isa ngayon, palagi ng tingin sa akin. Oh. Gapong-gapo ika yun. Inasamba yan. Kaya pala naparito mayroong nakikitang maganda. Ba? Ay mga kapatid, hindi lang, nagbibigay lang tayo kaysa sa seryoso tayo. Pero nilalagay natin ang ating sarili doon sa ideyang tamang asal. Tamang asal. Pag nasa church, ang Diyos ay palaging naitataas. Okay? At ang church ay talagang mayroong bigat sa ating mga puso. Hayaan na, saka na lang. Kung kailan na lang maisip, hindi po ganun ang dapat. Dapat ay meron po tayong tunay usakdal na kalooban sa gawain ng Panginoong Diyos sa iglesia niya. Pero ang Diyos natin ito, siya nagbibigay ng ating lakas, ng buhay at lahat na pagkatapos ang takbo ng ating isip kung ano na lang. Ay sabi niya ng Panginoon, we ought to worship God in truth and in Spirit. Amen. So sana po mga kapatid, ay makita natin ang bahaging ito. Inyo pong buksan yung Psalms 96 verses 8 and 9. Psalms 96 verses 8 and 9. So, ang sabi po ng talata dito, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya buong lupa. Alam niyo ibig sabihin ng uroon? Yan po ipagdidiin. Huwag mong kangay ipagpapalagay-lagay lang na para bagang kung ano lang. Ang sabi riyan, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Okay? In the beauty of holiness. Yan po ang sabi. Fear Him, all the earth. So sana po mga kapatid, ay ating nakikita ang bahaging ito. Hindi pala ganun-ganun lang. Pagkaasal ang ating pinag-usapan, napakahalaga po na makita po ng bawat isa sa atin ang ating sarili. So, kayo na po ang nakakaalam, kayo ang higit na nakakaunawa. Sabi nga ng aming pag-uusap kagabi, wala nakakakilala sa iyo ng higit sa iyong sarili. Yung kasama mo, yung kapatid mo, hindi ka makikilala. Ikaw lang mismo ang nakakaalam sa sarili mo kung ano ka, kung ano ang iniisip mo sa buhay mo. Kung ano ang iyong pananaw sa Diyos, kung ano ang asal mayroon ka sa Diyos, ikaw lang ang nakakaalam. Pero sabi ng Panginoon, sumamba tayo sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, salamat po. Sa huli po, ang pagpapaunawa sa hangganan ng tamang asal na ipinakikita sa pagsamba. Okay? Pagpapaunawa sa hangganan ng tamang asal na ipinakikita sa pagsamba. Ang tanong natin, hanggang saan ba dapat maipakita ang tamang asal? Okay? So dito po sa pagkakataong ito, ay nais ko pong atin muling pansinin
Sa pag-uusap po ng Panginoon at ng babae, doon ko po kinuha, doon ko po dinama yung sinasabi nating asal sa kanilang usap. Na ang sabi po naman natin ay hanggang saan pa dapat maipakita ang tamang asal. Okay? Dito po sa ating unang naispansinin ay ang ating Panginoong Hesus. Binulay ko po itong mabuti. Tungkol sa ating Panginoong Hesus. Paano po naipakita niya ito sa paraan ng kanyang pagpapahalaga sa babae sa pamamagitan ng mahalagang balita ng kaligtasan na nagdala sa marami para rin maligtas. Ano? So yun po yung ating sinisilip dito sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon ang tamang asal sa paraan ng kanyang pagpapahalaga sa buhay, sa babae, sa pamamagitan ng mahalagang balita ng kaligtasan na nagdala sa marami pang iba para maligtas. Diyan po sa verses 4 to 10, 13 and 14, and then sa verse 16, and then verses 21 to 24, 39 to 41, yan po yung usap nila ng Panginoon. At dito po, ang sabi ng Panginoon, doon sa verse 16 na lang po, dahil kulang na yung ating time, John chapter 4, verse 16 na lang po ang nais kong tingnan po natin. Ano yung sabi ng Panginoon? Doon po sa verse 16, ang sabi po ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Yan po yung sabi ng Panginoong Jesus. So, ipinauunawa ng Panginoon dito yung lalim ng kanyang pagnanais na may bahagi po yung magandang bagay sa mga tao. Doon po, basahin na rin natin ang 21. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Okay, hanggang sa verse 24, ang idinidiin dito ng Panginoon ay yung pagpapakilalang kinakailangan ninyong mga tao ang makapakinig ng tungkol sa Kanya. At doon po sa verse 39 to 41, ano ang nangyari? Ang sabi po rito, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon at sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. Okay? Na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So yan po yung sabi ng talata, in-explain niya itong aking nakausap doon na sinabi niyang, ako na yung Misaya. Sabi niya sa babae. Sabi ng babae, dadating daw po ang Mesiyas. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako na. Ganun po niya pinahalagaan, kaya pinuntahan niya yung mga tao. Ibinahagi ang salita ng Diyos. At ang unang ating pinapansin dito po, doon po sa sabi natin, hanggang saan ba na dapat nating maipakita yung tamang asal. Nais ko pong sabihin, sa bahagi po ng Panginoon, ay hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi maging sa labas, ay marapat po nating maipakita ang tamang asal. Amen? Hindi po yung sa church lang kayo kikilos ng maganda. Sa church lang kayo kikilos ng para bagang Kristiyano nga, at pag sa labas na hindi na. Minsan tayo nangyayaring ganun. No? Sabi nga, finish ang pagkilos sa loob, pero pag sa labas, kung ano-ano nang ginagawa. Tama ba? Nangyayari ba? Pero ang ating Panginoon, doon sa pinag-uusapan nating ethics, nag-behave siya ng maayos sa harapan ng babae. Amen?
At yun ang magandang makita natin mula sa example ng Panginoon. Pangalawa, sa example ng babae. Tingnan natin ang atin pong nakita doon sa babae. So, napansin ko po rito sa babae, pinakita niya ito sa pamagitan ng kanyang maayos na pakikipagsalitaan sa Panginoon. Ginamit niya ang etiketang ito sa pamagitan ng kanyang maayos na pakikipagsalitaan sa Panginoon. Makikita po ninyo sa verse 19 at maging sa verse 11 at maging sa verse 15 yung salitang Ginoo. Yan po ang sabi ng talata. Sabi rito ng verse 11, at sinabi niya sa kanya ng babae, Ginoo. Sabi sa English, Sir. Respeto yon. Pagalang yon. So yun po yung isang nakita ko rito. Tinawag niyang Ginoo o Sir. Hindi siya nag-behave ng magaspang na salita. At gayon din po naman, makikita natin ito sa binasa na nating talata kanina, sa verse 16, and then verses 28 to 30, okay, na sinabi niya, Panginoon, sumayo ka, and then sa verses 28 to 30, ay nanduroon, sa gayoy, iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, mangyayari kayang ito ang Kristo. Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa Kanya. Yan po yung sabi rito sa talata. Ano po? So ano makikita natin dito? Na nanduroon sa kanyang puso ang paghahangad na hindi lamang sa kanya kundi sa mga tao rin naman. Mga kapatid, napakaganda po na ipinakita ng istoryang ito. Nanduroon, prinaktis ng Panginoon ng babae ang magandang etiketa sa kanilang buhay. Ngayon, sa huli po, tayo bagay dapat makapagpakita ng tamang etiketa? Yes. Yes. Ay bakit? Dahil, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo yung mga anak ng Diyos. John 1:12. Diba sabi? Tayo yung mga anak ng Diyos, tayo mga sumampalataya, ay sinasabi sa John 1:12 na tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen. Kahit na tayo anak ng nanay natin, pero dahil sa pananampalataya, tayo'y anak ng Diyos. Ay sino yung Diyos na yon? Banal na Diyos, matuwid na Diyos. Yun ang isang dahilan. Pangalawang dahilan, dahil sa sabi ng banal na kasulatan, doon sa Mateo 5:13 hanggang 16, tayo po yung ilaw at asin ng sanglibutan. Ay makikita ka riyan, ano gang Kristiyanong ito, bakit ganito ang bunganga nito? Ginamit ko na yung bunganga. No? Bakit bang nalabas sa bibig nito yung ganito? Bakit ba natatanaw ko sa taong ito yung ganito? Ay ilaw tayo ng sanglibutan, asin tayo ng sanglibutan. Kaya dapat nating maipakita ang right ethics. Amen? Kumusta po kayo? Pag nalabas na kayo, mag-isa na lang kayo. Wala naman si pastor. Wala naman si kapatid. Alam po ninyo, pagka malalim po ito sa atin, ito po yung kukontrol sa atin. O Kristiyano lang tayo sa loob ng simbahan at pagka
nasa labas na hindi na hitsurang Kristiyano. Mga kapatid, dapat iniingatan natin yun. At kung malalim tayo sa katotohanan ito yung pipigil sa atin sa tamang buhay, sa tamang asal. Amen? Okay, ano pa tayo? Sabi po ng 2 Corinthians 3:2-3, tayo po yung sulat na binabasa. Anong basa sa iyo? Capital S o small? Ano ba yung S doon? Ay sira naman ika eh. Sana naman makitang sa halip na sira ay saint. Talagang yan ang buhay, maganda ang buhay ng taong yan. Pag yan ay nasa labas, sundan mo at makikita mong ayos pa rin ang kilos niyan. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 3:2-3, tayo ang sulat na binabasa. Okay? So, ano pa? Pang-apat at katapusan. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Ang sabi ng talatang ito, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, pagka ating tiningnan ang ating sarili, hindi ka basta tao. Espesyal ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay dapat lumalakad sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Ito po yung ipinakikita sa atin. At salamat sa Panginoong Diyos na mayroon tayong ganitong mga katotohanan ipinahayag ng salita ng Diyos. At sana po ito'y ating niyayakap at ipinapanalangin, Lord, kita mo ang buhay mo, kita mo ang buhay ko, kilala mo po ako, marami po akong mga practices na minsan ay hindi ayon sa iyong kalooban. But Lord, yamang ako ay iyong anak, ako'y iyong liwanag, ako'y asin ng mundong ito, yung tamang asal ang aking yayakapin sa aking buhay. Yan po ang tama. Mga kabataan, no? Kayo malalakas pa. Sabi nga po ay nasa kalaksan, kung ano-ano, marami kayong naiisip. Pati yung inyong mga plano sa buhay ay inyo ring inuunawa, saan baga ako dadalhin itong isip kong ito? Ano baga yung objectives, goal ng buhay ko? Na ako'y iniligtas ng Diyos, na ako'y kinahabagan ng Diyos, at kung hindi, ako'y paimpyerno. Anong tamang asal? Mga kapatid, sana po makita natin ang bahaging ito sa ating buhay. Sa mga kaibigan, kung mayroon po, alam po nyo, ang hinahangad ng Diyos sa buhay ng tao ay napakaganda. At hindi mo kayang baguhin ang buhay mo na wala ang Panginoon sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, kung wala ako, ay wala kang magagawa sa iyong sarili. John 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Pero pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ay gagawa sa iyo, babaguhin ang takbo ng buhay mo. At yung hinihingi ng banal na kasulatan, magsisimulang gagawa sa iyo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo ngayong umaga, na sa unang linggo ng buwang ito ay sinimulan po naming pag-aralan ang tungkol nga po sa tamang asal. At salamat po, Panginoon, sa iyong pagbibigay sa amin ng mga katotohanan na inyo pong ipinaunawa sa iyo pong banal na salita. Lord, kayo ang nakakakita ng aming mga buhay. Naunawaan mo kung sino kami. Sa mga kasulok-sulukan ng aming buhay, Lord, wala pong lingid sa iyo.
But salamat po, Panginoon, kayo po ang nagpaunawa. Na ang sabi mo sa babae, na yun din po ang aming pinapaniwalaang nais mong sabihin sa amin. Na kami po ay tunay na maging mananamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. May pakita po namin ang tamang asal sa aming buhay, maging sa iglesia, sa bahay-sambahan mo, at maging sa labas, O Diyos. Lord, akin pong inilalapit sa iyo na kami po ay tulungan mo. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Mahina kami. Ngunit, Panginoon, sa inyo po kami umaasa. Sa inyo po kami humihingi po ng inyong awa at habag. Tulungan mo po kami, O Diyos. At habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nag-aaral tayo ng kanyang salita. Katulad ng aking binanggit, wala nakakaalam sa iyo nang higit kaysa sa iyo. Pero ang Panginoon ay mayroong hamon sa atin na isang napakahalagang hamon na tayo sumamba sa Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayong umaga, kung ikaw ay mayroong bahagi na dapat ilapit sa Diyos, Lord, kilala mo ang buhay ko, basa mo ang buhay ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na hindi lamang sa church, kundi sa labas, sa private life ko, Panginoon. Matanganan ko pa rin yung sinasabing etiketa na itinuturo ng iyong salita. Meron bang ganyang panalangin ngayong umaga? Amen. Yes. Yes. Amen. Meron pa po ba? Kilala mo ang sarili mo. Nag-aaral tayo ng tungkol sa Panginoon. Napakataas niya. Inibig ka niya, pinagpala ka niya. Meron ka bang panalangin, Lord, tulungan mo po akong maging tunay na maayos ang buhay ko. Tulungan mo po ako, Panginoon. Maibigay ko sa iyo ang aking best sapagkat binigay mo sa akin ang iyong best. Is that your prayer? Sino ka man, kung naunawaan mo ang bahaging ito, Lord, yung asal, tulungan mo po ako. Meron pa po ba? Amen? Sa mga kabataan, meron bang ganyang panalangin? Dakila po namin Diyos, salamat po sa iyo ng marami. Lord, kita mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po, Panginoon, kami sa maraming pagkakataon na ang asal po namin ay hindi katanggap-tanggap sa iyong harapan. At dumadalangin po, Panginoon, sa iyo, tulungan mo po kami na ang amin pong mga pag-aaral ng iyong salita ay tunay na makaabot sa aming mga puso. Ito'y gumawa sa aming buhay at may pakita po namin ang isang tunay na buhay ng binago ng tirahan ng banal na Espiritu. Lord, sa inyo ko po dinadala ang bagay na ito. At kayo rin po, O Diyos, ang nakakakita sa bawat isa na mayroong ganitong panalangin. Sa kanila ng mga nakatayo, Lord, alaman mo po ang kanilang panalangin. Tugunin mo po ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po, O Diyos, kung anuman yung bahaging iyon na hinihingi sa iyo, ipagkaloob mo. At hindi lamang po sa kanila, kundi sa bawat isa rin na mayroong ganitong kahilingan. Salamat po aming Panginoon at tinataas po namin ang iyong pangalan, pinupuri po namin kayo sa inyong nga pong salita. Ito po aming dalangin sa iyong may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.